Nagsisimula ang kwentong ito sa isang magandang babae sa middle school na nagngangalang Shangi. Maaaring siya ay mas maliit kaysa sa kanyang mga kaklase, ngunit siya ay hindi kapani-paniwalang matalino at palaging nauuna sa kanyang klase. Ang tanging problema ay madalas siyang naliligaw sa panahon ng mga aralin na humahantong sa kanyang mga magulang na tinawag sa paaralan ng higit sa isang beses. Dahil ayaw na niyang bumalik ang kanyang mga magulang, nagpadala si Shani ng mensahe sa kanyang nakatatandang kapatid na si Shanyan, na nagmamakaawa sa kanya na pumalit sa kanilang lugar sa paaralan sa susunod na araw. Sa oras na wala siya sa kolehiyo at agad siyang tumanggi. Ang kanyang pagtanggi ay nag-iiwan sa kanya ng pagkabigo at siya ay nagmumukmak hanggang sa pag-uwi. Pagdating niya, sinabihan siya ng kanyang ina na kakauwi lang ng kanyang kapatid mula sa kanyang dorm. Biglang umilo si Shangi. Siya ay mabilis na naghanda ng prutas, umaasang matamis na makipag-usap sa kanya upang tulungan siya. Pero pagpasok niya sa kwarto niya, may nakasalubong siyang hindi inaasahang tao. Si Don Jisoo, ang gwapong kaibigan ng kanyang kapatid. Sina Shanxi at Shangyan ay may uri ng ugnayang magkakapatid na nagbabago sa pagitan ng pagmamahal at patuloy na pag-aaway. Paulit-ulit siyang humihingi ng tulong sa kanya, ngunit muli itong tumanggi. Pagod na siyang kaladkarin sa gulo nito. Inis na si Shani ay nagkunwaring umiiyak at sumigaw ng malakas kaya pag-alitan siya ng kanilang ina. Kapag hindi iyon gumana, lumingon siya kay Jiao at hiniling sa kanya na magpanggap bilang kanyang nakatatandang kapatid sa paaralan. Sa una ay tumanggi rin siya, kahit na hindi niya malinaw na sinabi na hindi siya tutulong. Kinabukasan, kumbinsido si Shang-Chi na hindi siya darating. Naglalakad siya pauwi na galit at sama ng loob at naglalakbay pa sa daan. Nang makaramdam na siya ng tuluyang pagkatalo, biglang sumulpot si Jiyashu sa kanyang harapan. Taos-puso siyang humihingi ng paumanhin sa pagiging huli. At iyon ay kung paano ito nagsisimula. Ito ay nakatagong pag-ibig. Gampanan ni Joe ang kanyang papel sa paaralan na gumaganap bilang kanyang kapatid sa harap ng guro sa matematika. Matiyagang nakikinig siya habang nagrereklamo ang guro tungkol sa hindi pag-iintindi ni Shang-Ji. Mahusay ang kanyang mga marka, ngunit ang kanyang ugali sa klase ay nangangailangan ng pagpapabuti. Marahan siyang itinulak ni Jiyasho para humingi ng paumanhin at magkasama silang nagawang gawin ang aksyon ng walang problema. Lumipas ang 2 taon. Si Shangri ay nasa 2nd taon na ngayon sa high school. Tumangkad siya at lalong gumanda. Isang araw, tinanong ni Shanyan ang kanilang ama kung maaari niyang hiramin ang kotse upang lumipat sa isang bagong dorm at tulungan ng isang kaibigan na lumipat din. Nang marinig ito, agad na nagboluntaryo si Shanzi na tumulong, lihim na umaasang makikita niyang muli si Gashu. Pagkatapos ng klase, sumama siya sa lumilipat na araw at sa wakas ay muling makakasama si Don Jashu pagkatapos ng ilang taon na pagkakahiwalay. Halos hindi niya ito makilala noong una. Ang dating maliit na middle school na babae ay naging isang kaakit-akit at magandang dalaga. Dinala siya ni Joe sa dorm kung saan mainit na tinatanggap siya ng mga kaibigan ni Shangyan. Pagkatapos ng paglipat, biglang nagdahilan si Joe na pumunta sa kanyang part-time na trabaho. Bago umalis, casual niyang sinabihan si Shani na maaari niyang kunin ang Fox plush toy kung gusto niya ito. Ang maliit na kilos na iyon ay agad na pumukaw sa kanyang pagkamausisa. Iniisip niya kung ang laruan ay regalo mula sa isang kasintahan. Kaya tinanong niya si Shangyan at ang iba pa. Mabilis nilang ipinaliwanag na si Jiyasho ay masyadong abala sa pagtatrabaho upang isipin ang tungkol sa pakikipag-date. Nang gabing iyon, pagkabalik ni Jiyasho sa dorm, napagtanto ni Shangzo na hindi niya sinasadyang naiwan ang kanyang homework notebook sa kanyang mesa. Hiniram ni Jo ang telepono ni Shangyan para makipag-ugnayan sa kanya tungkol dito. Kapag sinabi niyang nakatakda ang assignment kinabukasan, pumayag silang magkita ng 6:00 ng umaga para matapos niya ito. Nang walang pag-aalinlangan, nag-alok si Jiao na umupo kasama niya bago pumasok sa paaralan at tumulong. Ang susunod, umaga, dumating si Shang sa meeting place na babalisa, hindi sigurado kung lalabas siya. Inaakala niyang mahuhuli na naman siya. Sa halip, ginulat niya ito. Mula sa likod. Maaga talaga siyang dumating at binili pa niya ito ng gatas. Nagtungo silang dalawa sa isang kafe kung saan matyaga niyang sinasamahan siya habang ginagawa niya ang kanyang takdang aralin. Habang nakaupo sila, nakita ni Shanhi ang kanyang sarili na lubos na nabihag sa kanya. Nagtanong siya tungkol sa kanyang bayan at sinabi niya sa kanya na siya ay mula sa Yehe at pumunta lamang sa Nanwo upang tapusin ang kanyang pag-aaral. Bago siya umalis papuntang paaralan, tahimik na naglagay ng papel si Jiyashu sa kanyang bag. Noong nakaraang gabi, nabasa niya ang kanyang sanaysay kung saan inihambing niya ang kanyang kapatid sa isang aso. Ang talaang paraan niya para makabawi sa palihim na pagbabasa nito. Nang gabing iyon, nabasa ni Shani ang isang mensahe mula kay Jiao na nagsasabi kung gaano siya kasaya na makita siyang muli.
Ang mga simpleng salita ay gumagawa naguguluhan siya. Nakaramdam siya ng hindi inaasahang alon ng kaligayahan at maingat na tiniklap ang papel. Pinapahalagahan ito bilang isang bagay na mahalaga. Isang araw, niyaya siya ni Xiang Yan na kumain kasama ang kanyang mga kaibigan. Of course, Xiang Ji jumps on the chance, knowing Ju will be there. Pagdating nila sa cafeteria, napansin ni Gasho ang isang maliit na mantsa ng dugo sa kanyang palda. Nang hindi nakakakuha ng pansin, tahimik siyang humakbang sa likod niya upang harangan ito sa kanyang paningin. Sinabi niya sa kanya na maghintay sa banyo habang tumatakbo siya sa malapit na tindahan para bumili ng kailangan niya. Tumawag siya kay Xiang Yan para humingi ng tulong at sabay silang bumili ng mga sanitary pad at maging ng bagong palda. Ang mabait na babae ay tumutulong sa paghahatid ng lahat sa banyo. Pagkatapos, si Jo at Xiang Yan ay tahimik na sumang-ayon na kumilos na parang walang nangyari. Kapag tapos na ang hapunan, sinubukan ni Jo na pasayahin si Xiang Shui sa pamamagitan ng paglalaro ng claw machine. Kapag kinuha niya ang barya mula sa kanyang kamay, agad siyang kinabahan. At nang matagumpay siyang nanalo ng puting teddy bear para sa kanya. Isang araw, bumisita si Shang-ji sa isang cafe kasama ang kanyang matalik na kaibigan. At napagtanto niya na ito ang mismong lugar kung saan nagtatrabaho si Jia Shu ng part-time. Nagulat siya, ngunit ang talagang nakatawag pansin sa kanya ay ang narinig niyang plano ng kanyang amo na bayaran siya ng napakaliit. That moment makes her wonder if he is struggling financially and if that is why he working so hard every single day. Mamaya, tumungo siya sa isang lugar ng karaoke para ipagdiwang ang kaarawan ng isang kaibigang lalaki. Si Shani ay hindi fan ng maingay na party, kaya nagpasya siyang umalis ng maaga. Sinundan siya ng birthday boy sa labas at sa wakas ay ipinagtapat na matagal na niya itong gusto. Walang pag-aalinlangan, tahasan siyang tinalikuran ni Shangjo na nagpaluha sa kanya. Pagkatapos niyang lumayo, si Jia Shu, na tahimik na pinagmamasdan ang lahat, ay pumasok. Malumanay niyang pinayuhan siya na kapag tinatanggihan ng isang tao, mas mabuting magpakita muna ng pasasalamat bago humingi ng tawad at humindi. Ito ay isang maliit na aral, ngunit ito ay nagpapakita kung gaano siya maalalahanin. Sa ibang pagkakataon, nakikilahok si Shangjo sa sports festival ng kanyang paaralan. Nagkataon, parehong tumutulong sina Xiang Yan at Jasho bilang staff ng event. Maingat na inilagay ni Jo ang isang takip sa kanyang ulo upang protektahan siya mula sa araw at pasayahin siya kapag paulit-ulit siyang nabigo sa mataas na pagtalon. Sa kasamaang palad, nahuhulog siya at nasugatan ang kanyang binti. Agad na nagpanik si Jo at dinala siya sa tent. Hinahawakan siya ng buong ingat. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Xiang Ho na mas malumanay ang pakikitungo sa kanya ni Jasho kaysa sa sarili niyang kapatid. Gayunpaman, alam niyang nagmamalasakit din si Xiang Yan kahit na itago niya ito sa likod ng kanyang matigas na ugali. Ngunit nang makita niya sa bandang huli si Gasho na nagmamadaling tumulong sa isa pang babae ng kasing asikaso, isang tahimik na pag-aalinlangan ang pumasok. Marahil ay sadyang mabait siya sa lahat. Isang hapon pagkatapos ng klase, iniimbitahan siya ng kanyang kaibigan sa isang internet cafe, isang lugar na laging binabalaan ng mga guro. Habang naglalakad sila sa isang tahimik na eskinita, bigla silang na-corner ng isang grupo ng mga delinkwenteng babae. Kinuha ng mga bully ang bag ni Shang-ji at lahat ng pera niya. Samantala, hiniling ni Xiang Yan kay Jun na sunduin siya mula sa paaralan. Nang malaman ni Xiaoshu na wala siya doon, mabilis niyang sinimulan ang paghahanap sa kanya. Sa kalaunan ay natagpuan niya ito malapit sa internet cafe, nanginginig at nabalisa. Nadudurog ang puso niya nang makita siyang ganoon at hinayla siya nito sa isang nakakaaliw na yakap. Pagkatapos huminahon, sinabi sa kanya ni Shangjo ang lahat ng nangyari. Kahit noon pa man, hiniling niya sa kanya na huwag harapin ang mga nambo-bully dahil ayaw niyang mabigatan siya kapag nahihirapan siya nagsusumikap na araw-araw. Ngunit galit na galit si Gasho at sa kabila ng kanyang kahilingan, malinaw na hindi niya ito basta-basta pakakawalan. Kinabukasan pagkatapos ng klase, nagulat si Shanji nang makita si Xiang Yan at ang kanyang mga kaibigan na naghihintay sa labas ng gate. Sinabi na sa kanya ni Jo ang lahat. Walang pag-aaksaya ng oras, iginiit ni Xiang Yan na dalhin niya sila sa grupong ng bully sa kanya. Pagdating nila, mukhang handang makipag-away si Xiang Yan at ang kanyang mga kaibigan sa pag-aakalang maaaring may kasamang mga lalaki. Ngunit lumalabas na ang mga nanggugulo ay grupo lamang ng mga delinkwenteng babae. Sa halip na magsimula ng away, mahigpit silang binalaan ni Xiang Yan na huwag ulitin ang kanilang ginawa. Madali niyang inagaw ang wallet ni Shanxi at inayos ang bagay sa lugar. Pagkalipas ng ilang araw, inilabas ang resulta ng huling pagsusulit. Mahusay si Shano sa halos lahat ng paksa, ngunit ang kanyang mababang marka sa pisika ay halos nagiging sanhi ng kanyang pagkabigo. Dahil sa pag-aalala, nagpa siya ang kanyang mga magulang na kumuha ng tutor sa oras ng bakasyon sa paaralan.
Sa kanyang pagkadismaya, ang unang tagapagturo ay ang kanyang sariling kapatid. Silang dalawa gumugol ng mas maraming oras sa pakikipagtalo kaysa pag-aaral hanggang sa tuluyang sumuko ang kanilang ina at nagpasyang maghanap ng iba. Kinabukasan, determinadong iwasang mag-aral ng buo, naisip pa nga ni Shanri na tumakas sa bahay. Ngunit sa sandaling malaman niya ang bagong tutor na pumalit kay Xiangyan ay si Joshu. Nagbago agad ang isip niya. Bago pa man magsimula ang aralin, nakipaglaro si Joshu kay Xiangyan at si Xiangja ay lihim na kumukuha ng mga larawan sa kanya na hindi makalaban. Habang nag-aaral, tinanong niya kung bakit pinili niyang pumasok sa kolehiyo sa Nanwo. Ipinaliwanag ni Joshu na ang lungsod ay may umuusbong na industriya ng laro at ang kanyang pangarap ay magtrabaho sa larangang iyon. Bawat linggo ay gumugugol siya ng 3 araw sa pagtuturo sa kanya at ang natitirang 4 na nagtatrabaho ng part-time. Kahit habang nagtuturo, madalas siyang mukhang pagod sa pagpupuyat. Napapansin ito, minsan ay nagpapanggap si Xiangzi na nakatuon sa kanyang trabaho para lang makapagpahinga siya ng kaunti. Pagkatapos ng ilang sesyon, napagtanto ni Gosho na si Xiangzi ay hindi tunay na interesado sa pisika. Kaya't sa halip na pilitin ng mga aklat aralin sa kanya, dinala niya siya sa isang museo ng agham, umaasa na mapuko ang kanyang pagkamausisa sa ibang paraan. Para kay Xiangzi, ito ang naging isa sa kanyang pinakamasayang araw. Hindi lang siya natututo ng bago, nakakagugol siya ng makabuluhang oras kasama ang taong pinakagusto niya. Pinakiusapan ni Xiangyi si Joshu na huwag makipag-date kahit kanino. Sinabi niya na ang mga relasyon ay makagambala sa kanya sa paghabol sa kanyang mga pangarap. Pero sa kaibuturan niya, natatakot lang siya na kung mahulog siya sa iba, baka maanod siya palayo sa kanya. Nang marinig ito, tiniyak siya ni Zhao at nangako na kung sakaling magkaroon siya ng kasintahan, ipapakilala niya muna siya kay Xiangxi. Kinabukasan, tinulungan ni Jo ang mga magulang ni Xiangjo na palamutihan ng bahay para sa Lunar New Year. Habang abala ang lahat sa paghahanda, plano ni Xiangji na bigyan siya ng pulang sobra. Ngunit sa halip na maglagay ng pera sa loob, siya ay nadula sa isang sulat kamay na pagbati ng bagong taon. Tinupi niya ang papel bilang isang maliit na bituin at palihim itong isinilid sa bulsa ng kanyang jacket. Nang gabing iyon, nag-iisa si Ji Yashu sa bisperas ng bagong taon sa kanyang dorm sa paglalaro. Parang normal ang lahat hanggang sa makatanggap siya ng tawag mula sa ospital. Biglang lumala ang kalagayan ng kanyang ama at hiniling na bumalik kagad sa Yeihei. Nang hindi nagpapaalam sa sinuman, nagmamadaling umalis si Joshu. Habang ang iba ay nagdiriwang kasama ang kanilang mga pamilya, siya ay hinayla pabalik sa kanyang sariling mga problema. Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap si Shani ng regalo mula kay Ji Yashu para batiin siya sa kanyang pinabuting marka sa pisika. Noon niya napagtanto na nakauwi na siya sa kanyang bayan. Ang regalo ay isang dog plush toy at agad itong nagpapangiti sa kanya. Kagad niya itong tinawagan at tinatanong ang kanyang address dahil may gusto siyang ipadala bilang kapalit. Tumanggi si Ji Yashu. Iginiit na ang kanyang mabuting hangarin ay higit pa sa sapat. Siya rin sinabi sa kanya na tiyak na babalik siya sa Nanwo para sa kanyang seremonya ng pagtatapos. Nang marinig iyon, nagpa siya si Xiangjer na gagamitin niya ang pagkakataong iyon para ibigay sa kanya ang regalo niya ng personal. Sa araw ng pagtatapos, dumating siya kasama ang kanyang ama. Matapos ang mahabang panahon na hindi nagkita, nahihiya siya kapag nagkita sila. Awkwardly niyang inabutan siya ng bouquet of flowers. Pero hindi siya nakahanap ng tamang pagkakataon para ibigay sa kanya ang regalong inihanda niya. Habang nagpaalam si Ji Yashu sa kanyang mga kaibigan, naging malinaw na maaaring hindi na sila madalas magkita sa hinaharap, nakaramdam ng kalungkutan si Shano. Natatakot na baka ito na ang simula ng distansya sa pagitan nila. Tiniyak ni Ju sa kanya na babalik siya tuwing may oras siya. Gustong makuha ang sandali, siya. Hinihiling sa kanyang mga kaibigan na kunan sila ng litrato na magkasama. Nang gabing iyon, ipinagdiwang ni Joshu ang kanyang pagtatapos kasama ang kanyang mga kaibigan sa isang bar. Kahit na patuloy siyang nakangiti, hindi niya maitago ang bigat sa kanyang puso. Alam niyang kailangan niyang bumalik sa Yeha, kung saan maraming problemang hindi naresolba ang naghihintay sa kanya. Nang maglaon, pinauwi niya si Xiangyan pagkatapos niyang malasing ng husto. Dahil walang matutuluyan, plano ni Joshu na mag-book ng hotel, ngunit iginiit ng ina ni Xiangji na manatili siya sa kanilang bahay. Noong gabing iyon, napansin ni Xiangji na gising pa si Jiao. Nararamdaman niya na may mali. Kapag malumanay itong tinanong tungkol dito, sa wakas ay bumukas ito ng kaunti at inamin na may utang siyang malaking halaga sa isang tao. Nang marinig iyon, naging seryoso si Shanghai. Sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala at nangako na isang araw kapag siya na mismo ang kumita ng pera. Tutulungan niya itong mabayaran ang kanyang mga utang. Pagkatapos, hindi siya makatulog, nagsusulat siya ng isang kahilingan sa isang piraso ng papel.
Umaasa siya na mabilis siyang lumaki, kumita ng sarili niyang pera, at tumayo sa tabi niya kapag kailangan siya nito. Bago ang madaling araw, tahimik na umalis si Jiao. Kumaway siya at pagkatapos ay nagpadala siya ng mensahe na nagpapaliwanag na kailangan niyang magmadali sa airport. Lumipas ang ilang buwan at nasa huling taon na ng high school si Shanxi. Itinakda niya ang kanyang puso sa pagpasok sa isang universidad sa Yahi para mas mapalapit siya kay Goshu. Mula noon, mas nag-aaral siyang mabuti kaysa dati. Ngunit nabasag ang kanyang determinasyon nang sabihin sa kanya ni Xiang Yan na may girlfriend na si Jiao. Ang kanyang puso ay lumulubog. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya sa paniniwalang sinira niya ang kanyang pangako na ipakilala muna ang kanyang kasintahan sa kanya. Kinabukasan, nagpa siya si Shangji na direktang harapin siya. Galit na galit si Xiang Yan nang malaman niyang plano niyang maglakbay mag-isa papuntang Yihei. Para pakalmayan ang kanyang pamilya, sinabi niyang makikipagkita lang siya sa kanyang online na kasintahan. Na mas ikinabahala nila. Sa huli, hiniling ni Xiang Yan kay John na sunduin siya sa airport. Pagdating ni Jiashu, may kasama siyang babae. Nadudurog ang puso ni Shangstress na makita silang magkasama. Inaakala niyang girlfriend niya ang babae. Pilit niyang tinatago ang sakit, gumawa siya ng kwento tungkol sa hindi niya pagkagusto sa kanya ng kanyang tinatawag na online boyfriend dahil mukhang bata pa siya. Ngunit ang katotohanan ay nakasulat sa buong mukha niya. Maya-maya, lumuluha siyang lumayo. Nang maglaon, nakita niya si Jiashu na komportableng kumikilos sa tabi ng babaeng iyon na lalong nagpapalalim sa kanyang kalungkutan. Matapos ang mahabang pag-iyak ay muli itong lumapit sa kanya. Kapag umalis na ang babae para magtrabaho, binilhan siya ni Zhao ng tiket sa eroplano pauwi at iminumungkahi na kumain sila bago siya umalis. Sa tahimik na sandaling iyon, sa wakas ay ibinigay sa kanya ni Shanji ang kurbata na nais niyang ibigay sa kanyang seremonya ng pagtatapos. Lihim din siyang naglalagay ng pera sa wallet nito para mabayaran ang halaga ng kanyang tiket sa eroplano. Bago humiwalay, ibinalik niya ang puting teddy bear na minsan niyang napanalunan para sa kanya sa claw machine. Ito ay ang kanyang paraan ng pagputol ng mga ugnayan at pagprotekta sa kanyang sarili mula sa karagdagang dalamhati. Ganun pa man, sa puso niya, wala pa rin siyang hinihiling kundi ang kaligayahan. Pag-uwi ni Shanxi. Gama ng loob niya nang makitang hindi siya pinapagalitan ng kanyang mga magulang. Sa halip, sinisikap nilang maunawaan kung ano ang kanyang pinagdadaanan. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, nagpasya siyang oras na para pakawalan si Jiashu. Iniimpake niya ang bawat bagay na konektado sa kanya. Tahimik na nagpaalam sa sarili niyang paraan. Pagkalipas ng 6 na buwan, nagtapos siya at tinanggap sa isang universidad sa Yehei. Determinado siyang sumulong, sinimulan niya ang buhay na dati niyang pinangarap. Nakilala niya ang isang grupo ng mga masiglang kasama sa kwarto at dahan-daang nag-aayos sa kanyang bagong mundo. Isang gabi habang ipinagdiriwang ang kaarawan ng isang kaibigan sa isang karaoke bar, hindi inaasahang napagtanto ni Shangji na nandoon din si Jiashu na dumadalo sa isang pagtitipon kasama ang kanyang mga katrabaho. Hindi komportable sa maingay na karamihan, lumabas siya para makalanghap ng sariwang hangin. Sa kanyang pagtataka, nakita niya si Jiashu na nakaupo mag-isa sa hagdan. Nagtatanong siya kung bakit hindi niya pinapansin ang lahat ng kanyang mga mensahe. Aminado siyang hindi niya maintindihan kung ano ang kanyang ginawang mali. Pinupunasan ito ni Shani, sinasabing masyado siyang abala sa pag-aaral para makapasok sa Yihei University. Pagkatapos ng maikling pagtatagpo na iyon, inihatid siya nito pabalik sa kanyang dorm. Habang nasa daan, bumukas si Jiaso at ibinahagi niya na nakakaramdam siya ng kalungkutan. Sinabi niya na siya ay tunay na masaya nang sabihin sa kanya ni Xiangyan na si Shangji ay mag-aaral din sa Yehei. Nalilito siya nang marinig iyon. Kung mayroon siyang kasintahan at pamilya sa parehong lungsod, paano niya mararamdaman na nag-iisa siya? Pagkatapos ng graduation, nagsimulang magtrabaho si Jiao sa isang kilalang kumpanya ng laro. Mabilis niyang pinatunayan ng kanyang sarili na maaasahan at may kakayahan. Doon din nagtatrabaho ang babaeng minsan niyang dinala sa airport pero superior lang pala niya sa kumpanya, nothing more than a colleague. Samantala, isang babaeng nagngangalang Jiang Weiying ang patuloy na gumugulo sa kanya sa panahon ng kanyang panahon sa Yahoo. Napag-alaman na malaki ang utang ni Jiashu sa kanya. Minsan sa wakas ay nabayaran na niya ang utang, mahigpit niyang hiniling sa kanya na ihinto ang pakikipag-ugnayan sa kanya. Hindi nagtagal, inabot ni Shani si Jiashu at inanyayahan siyang maghapunan. Nakikita niya ito bilang isang pagkakataon upang tunay na maunawaan siya dahil napagtanto niyang marami pa rin ang tungkol sa kanyang buhay na hindi niya alam. Nang gabing iyon, siya ay naghihintay ng labis para sa kanya. Ngunit biglang kinansela ni Jiao. Ipinaliwanag na hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Nang maramdamang may mali, pinilit ni Shangji na alamin ang address ng kanyang opisina. Pagdating ni Shangji sa kanyang opisina, napansin niya kaagad ang hitsura ni Goshu. Halatang halata ang sakit na nararamdaman niya, nakahawak sa tiyan at halos hindi na makatayo.
Walang pag-aalinlangan, ay nalalayan siya nito at tinutulungan sa labas para makarating sa ospital. Habang sinusubukan niyang pumara ng taxi, muntik na itong matamba. At sa panandaliang unsteady moment na yon, hindi niya sinasadyang nahawakan niya ng halik ang noo nito. At ikaw ang guro. Sa ospital, kinumpirma ng doktor na mayroon siyang acute appendicitis at nangangailangan ng agarang operasyon. Hindi nagtagal, tumawag ang ina ni Shang-Chi para tingnan siya. Ipinaliwanag ni Shanji na siya ay nasa ospital naghihintay habang si Zhao ay nasa operating room. Nang marinig ito, ang kanyang ina ay nag-alala at nagpahayag ng isang bagay na hindi alam ni Shang-Chi. Ilang taon na ang nakalipas habang nasa kolehiyo si Zhao nang hiram siya ng pera sa kanya. Siya ay nagtrabaho ng walang humpay at nagawang bayaran ng lahat sa loob ng 6 na buwan. Nakalulungkot, hindi nailigtas ang sariling ina. Sa pakikinig sa kwentong ito, halos masira ang Shanghai. Sa wakas ay naiintindihan na niya kung bakit palaging itinutulak ni Jiyasho ang kanyang sarili ng husto. Pagkatapos ng operasyon, sinabihan siya ni Zhao na umuwi, pagtitiyak sa kanya na magiging maayos siya. Ngunit hindi nagtagal, bumalik si Shangzi. Hindi niya kayang iwan itong mag-isa. Sa loob-loob niya, alam niyang kung magkabalikan ang kanilang mga tungkulin, ganoon din ang gagawin nito para sa kanya. Kaya, nananatili siya sa tabi niya ng gabing iyon. Dahil hindi man lang siya makaupo ng maayos, malumanay itong nag-aalok na hugasan ng kanyang mukha at inaalagaan siya ng may tahimik na debosyon. Kinabukasan, pumunta si Shang-Chi sa kanyang apartment para kumuha ng damit para sa kanya. Aalis na sana siya, may napansin siyang pumipigil sa kanyang paglalakad. Itinago ni Jiyasho ang larawan nilang magkasama mula sa araw ng kanyang pagtatapos. Hindi niya akalain na pahalagahan pa rin niya ito. Ilang sandali pagkaalis niya, dumating si Xiang Ying sa apartment. Walang kamalay-malay na nasa ospital talaga si Jiyashu. Bumalik sa kanyang silid sa ospital, isang matandang lalaki ang nakaupo ngayon sa kama sa tabi ni Jashu. Napagkakamalang asawa niya si Shangjo, nagkomento ang matanda na mukha silang perpektong mag-asawa. Pinalis ito ni Ju bilang isang biro. Ngunit hindi ito nakakatawa sa Shangjo. Palagi niyang itinatago ng mabuti ang kanyang nararamdaman. At ang marinig niyang tinatrato niya ang ideya ng mga ito bilang isang biro higit pa sa inaasahan niya. Pagkabalik mula sa ospital, maingat siyang nagsusulat ng mga detalyadong tala upang ipaalala sa kanya na mapanatili ang isang malusog na dieta. Gayunpaman, kapag siya ay lumalayo, isang alon ng kalungkutan ang sumusunod sa kanya. Nagsisimula siyang magtaka kung sa lahat ng oras na ito ay nakita lang siya ni Jiyashu bilang isang nakababatang kapatid na babae. Sa bisperas ng bagong taon, iniimbitahan ni Gashu si Shangjo sa labas para sa hapunan. Siya taos-pusong humihingi ng paumanhin sa pagbibiro tungkol sa kanilang relasyon pabalik sa ospital, pag-amin na hindi niya dapat pinakialaman ang kanyang damdamin. Awkward na pinatawad siya ni Shangyi na itinuring itong hindi bagay. Ngunit sa sandaling iyon, nagpakita si Jiang Ying kasama ang isang kaibigan at nakita silang magkasama. Malinaw na ikinagagalit siya ng sight. Hinarap niya si Jiao na para bang pinagtaksilan siya nito kahit na hindi sila kailanman nasa isang romantikong relasyon. Nakita kita. Nakita kita. Nakita kita. Nalilitong itinanong ni Shangji kung sino ba talaga ang babaeng ito. Ipinaliwanag lang ni Jieso na minsang may utang ang kanyang ama sa kanyang pamilya. Matapos bumagyo si Jiang Ying, dahan daw ang pinunasan ni Shangji ang tubig sa mukha ni Jashos, na nagpapakita ng tahimik na pag-aalala. Ang maliit na pagkilos ng pangangalaga na iyon ay nagpapakilo sa kanya ng higit pa kaysa sa inaasahan niya. Unti-unting lumalalim ang nararamdaman niya para sa kanya. Nang maglaon, humingi ng paumanhin si Jiang Ying sa naging sanhi ng isang eksena, ngunit iginiit din niya na habang buhay siyang utang ni Jiyashu. Hinihingi niya ang responsibilidad para sa nangyari sa nakaraan. Lumilitaw na taon na ang nakalipas, namatay ang ama ni Jiang Weiying sa isang aksidente na dulot ng ama ni Jiyashos. Sa halip na managot, sinubukan niyang tumakas ang kanyang ama. Pinakiusapan siya ni Jun na isuko ang sarili. Ngunit tumanggi siya at sa huli ay tumalon mula sa isang mataas na bintana na iniwan ng kanyang sarili sa isang pagkawala ng malay. Mula sa araw na iyon, nangako si Jieso at ang kanyang ina na aalagaan nila si Jongying at bayaran ng kabayaran na iniutos ng korte. Nasira ang buhay ni Jieso. Nanatiling koma ang kanyang ama at ang kanyang kabataan ay ginugol sa pag-aaral habang nagtatrabaho araw at gabi. Lalong lumala ang mga pangyayari nang magkasakit ang kanyang ina at kalaunan ay pumanaw. Pagkatapos ng mga taon ng pakikibaka, sa wakas ay binayaran ni Gasho ang bawat utang at sinabi kay Jiang Ying na wala na siyang utang pa sa kanya. Ngunit ipinaalala niya sa kanya ang pangako nila ng kanyang ina na laging aalagaan siya. Sa isip niya, ang pangakong iyon ay nangangahulugan na dapat niya rin itong mahalin. Ang damdamin ni Jiang Ying para sa kanya ay nauwi sa pagkahumaling.
Ang presensya niya ay nakakaramdam lamang ng pagka-suffocate kay Jashu. Gayunpaman, sa tuwing tinitingnan niya ang larawan nila ni Shangjo, nakadarama siya ng kapayapaan. Siya ang nagbabalik ng katahimikan sa buhay niya. Nang maglaon ng gabing iyon, habang nagliliwanag ang mga paputok sa kalangitan, nagpadala si Zhao ng mensahe kay Shanxi. Nag-e-enjoy din siya sa pagdiriwang ng bagong taon. Kinabukasan, sinadya niyang bantayan ang pagdating nito sa kanyang opisina. Kasabay nito, nasa ibaba si Jiang Ying na nagdudulot ng gulo. Sa takot na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan, mabilis na inakay ni Jashu si Shangji palayo bago sila makasagasa isa't isa. Mahigpit niyang hinihiling sa kanya na tumawag bago bumisita sa kanyang opisina o tahanan sa hinaharap. Sa kasamaang palad, ang kanyang mga salita ay lumikha lamang ng isa pang hindi pagkakaunawaan. Nagsimulang maniwala si Shanji na ayaw niyang magpakita siya ng hindi ipinapalem. Pagkatapos noon, hindi na niya mapigil ang uulitin ang mga salita nito sa kanyang isipan, naghihintay ng paliwanag na inaasahan niyang darating. Pagkatapos ng pagsusulit sa wakas, lumabas si Shanhee sa isang bar kasama ang kanyang mga kasama sa kwarto upang magpahinga. Kapag tumawag si Jiao, casual niyang sinabi sa kanya na nasa isang bar siya. Medyo tipsy ang boses. Sa sandaling marinig niya yon, nag-aalala siya at agad na lumabas para sunduin siya. Noong gabing iyon, sobra siyang umiinom at halos hindi makalakad ng diretso, kaya kinarga siya ni Gosu. Sa kanyang lasing na estado, nagsimula siyang magsalita tungkol sa batang lalaki na gusto niya. Inilalarawan niya ito bilang isang taong mabait sa bawat babaeng nakapaligid sa kanya. Gayunpaman, hindi niya sinasabi ang kanyang pangalan. Pagkalipas ng ilang araw, nakipagkita si Gio sa isang matandang kaibigan sa kolehiyo at nagbukas tungkol sa kanyang sariling damdamin. Inamin niyang nahulog siya sa isang nakababatang babae, ngunit naniniwala siyang may gusto na itong iba, isang lalaking maayos ang pakikitungo sa lahat ng babae. Itinuro ng kanyang kaibigan na ang paglalarawan ay kamukha mismo ni Goshu. Napatigil siya nang marinig iyon. Hindi siya lubos na kumbinsido, ngunit nagpasya siyang alamin ang katotohanan sa kanyang sarili. Hindi nagtagal, naglakbay si Jashu sa Namo upang dumalo sa isang kasal. Sa buong kaganapan, nagbibiro siya at tinawag pa niya si Xiang Yan na kanyang kuya habang nagnanakaw ng tingin kay Xiongxi. Malinaw na sinusubukan niya ang kanyang reaksyon. Sa tuwing magtatagpo ang kanilang mga mata, nalilito siya na lalong nagpapatibay sa hinala niya na totoo ang nararamdaman niya. Pagkatapos maglakad pa uwi, binigyan siya ni Jiyashu ng isang bracelet na nakaukit sa kanyang inisyal. Parang romantiko ang regalo. At nalilito siya. Nag-online siya para hanapin ang kahulugan sa likod ng pagbibigay sa isang tao ng Pulse Heiress. Kapag nabasa niya na maaari lamang itong sumagisag ng pagmamahal mula sa isang mas matandang tao, bigla siyang nakaramdam ng pagkabigo. Samantala, nagpupuyat si Jiao buong gabi sa pagsisikap na makakuha ng flight ticket na tumutugma sa schedule ni Shani. Gusto niyang bumalik sa Yeihei sa parehong paraan flight bilang kanya. Kinabukasan sa airport, she shyly asked about the woman he once brought there back when she was still in high school. Ipapakilala niya muna ito, gaya ng ipinangako niya. Nang marinig yun, napagtanto ni Shanji na hindi niya nakalimutan ang kanyang mga salita. Di nagtagal, ipinakilala siya ni Jiyasho sa babaeng yon. Ito ay lumalabas na siya ay walang iba kundi ang kanyang kasamahan. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan ni Shanji na sa lahat ng oras na ito, si Jiyasho ay hindi kailanman nakipag-date sa iba. Isang araw, inimbitahan ni Jiyasho si Shanji para ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Sa bus, nananatili siyang malapit sa kanya sa buong oras. Tinitiyak na hindi siya mawawala ng balanse at iniaalok ang kanyang kamay upang hindi siya mahulog. Ito ay isang simpleng kilos. Ngunit ito ay nagpaparamdam sa kanya na protektado siya. Tumungo sila sa mga pelikula, at sa buong gabi, si Jiyasho ay patuloy na nagpapakita ng maliliit na pagkilos ng pag-aalaga na gumagawa ng tunay na Shanjo masaya. Pagkatapos ng pelikula, inanyayahan siya nito sa kanyang lugar. Nag-aalangan siya, naaalala kung paano siya binalaan minsan na huwag magpakita sa kanyang tahanan o opisina ng walang abiso. Nang maramdaman ang kanyang pagdududa, ipinaliwanag ni Jiao na sinabi lang niya iyon dahil ayaw niyang mabangga niya si Jiang Weiying nang hindi inaasahan. Natatakot siya na baka masaktan nito ang damdamin niya. Nang marinig iyon, sa wakas ay naunawaan ni Shani at pumayag na sumama sa kanya. Pagdating nila, nalaman niyang naghanda siya ng hindi mabilang na mga regalo at isang maalalahanin na sorpresa sa kaarawan para lang sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na nagdiwang siya ng kanyang kaarawan kasama niya at ang saya sa kanyang mukha ay nagsasabi ng lahat. Sa loob-loob niya, umaasa siyang marami pa silang maipagdiwang magkasama sa hinaharap. Nang maglaon, tinanong siya ni Jiao kung anong uri ng lalaki ang kanyang pinapangarap. Dahil nahihiya, inilalarawan ni Shanjo ang isang taong mas matangkad sa kanya. Mabait, loyal, at maganda. Sinabi niya na hindi mahalaga kung hindi siya mayaman basta't pareho siya ng mga layunin sa kanya.
Sa pag-iipon ng kanyang tapang, inamin ni Jesus na hindi niya nais na maging isang kapatid na lalaki lamang sa kanyang buhay. Nang gabing iyon, sinabi ni Shang-Ji sa kanyang kapatid na maaaring magsimula siyang makipag-date sa isang tao sa lalong madaling panahon. Agad siyang tinuruan ni Cheyenne, binabalaan siyang mag-ingat. Kasunod ng payo ng isang kaibigan, nagpasya si Shang-Ji na huwag tanggapin si Jo ng masyadong madali at sa halip ay subukan ng kanyang determinasyon. Ngunit tumanggi si Gasho na sumuko. Siya ay patuloy na naghahanap ng mga paraan upang makita siya at sa huli ay sumuko ito at pumayag na makipag-date sa kanya. Gayunpaman, nagiging problema ang kanyang abalang schedule. Paulit-ulit niyang kinansela ang kanilang mga plano na nag-iwan kay Shanzi na nabigo at nagtatanong kung gaano siya kaseryoso. Isang araw, nag-cancel na naman siya. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, hindi ito dahil sa trabaho. Kailangan niyang bumisita sa ospital para tingnan ang kanyang ama, na nakoma mula ng maaksidente ilang taon na ang nakararaan. Matapos makita ang kanyang ama, umuwi si Jasho na mukhang pagod na pagod. Kahit na malinaw na kailangan niya ng pahinga, pinili niyang ilabas si Shang-Ji ng gabing iyon. Para sa kanya, ang paggugol ng oras sa kanya ay parang ang tanging pagkakataon na kailangan niyang panghawakan ng isang bagay na mabuti. Pagdating nila sa cafe, taimtim na humingi ng tawad si Jiyashu sa lahat ng pagkakataon ay sinira niya ang kanyang mga pangako at kinansela ang kanilang mga plano. Tahimik na nakikinig si Shanji. Sa halip na magalit, pinili niyang maging maunawain, alam kung gaano kabigat ang kanyang mga responsibilidad. Isang araw, lihim na nagpakita si Jiyashu sa isang kaganapan sa kanyang campus. Habang patuloy itong nakatingin sa kanya, kinakabahan si Shang-Ji kaya nagkunwari itong tulog para lang maiwasan ang kanyang tingin. Kapag tinanong niya kung ano ang nagawa niyang mali, hindi siya sumagot ng mga salita. Sa halip, sa pag-aakalang hinalikan siya nito kanina, hinayla siya nito palapit at nauna siyang hinalikan. Kahit na matapos ang matapang na hakbang na iyon, iginiit niya na hindi pa rin siya handa na opisyal na tanggapin ang kanyang pag-ibig. Kinagabihan sa isang restaurant, naghanda si Shanji ng isang sorpresa sa kaarawan para kay Ju. Bago hinaypan ng kandila, nag-wish siya. Alam na niya kung ano ang pinakagusto nito. Sa sandaling iyon, sa wakas ay inamin niya na tanggap niya ito bilang kanyang kasintahan. Hindi maitago ni Jo ang kanyang kaligayahan kahit na medyo nahihiya siya. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang magdiwang ng marami pang kaarawan ng magkasama. Nang gabing iyon, pinagsaluhan nila ang kanilang unang totoong halik. Para kay Shanji, parang ito na ang pinakamasayang araw sa buhay niya. Nag-open up si Jo tungkol sa kanyang pamilya. Mga bagay na hindi pa niya naibahagi noon. Nakikinig siya ng walang pag-aalinlangan at nangakong mananatili sa tabi nito anuman ang mangyayari. Maya-maya pa, naglakad na si Jiyashu pabalik sa kanyang dorm. Nang maging malambot at romantiko ang mood, biglang lumitaw si Shangyan. Nagiging tense agad ang atmosphere. Malinaw na ayaw niyang makita ang kanyang nakababatang kapatid na babae sa isang relasyon. Maingat na ipinaliwanag ni Jo sa kanya ang kanilang nararamdaman. Pagkatapos ay hinailan ni Shangyan si Jasho sa tabi para makipag-usap ng pribado. Kapag sila na lang ay tuluyan na niyang nailabas ang galit na kanina pa niya pinipigilan. Tinatanong niya kung bakit sa lahat ng babae sa mundo, kinailangan ni Jieso na piliin ang kanyang kapatid. Kalmado at kumpiyansa, tiniyak ni Jiyashu sa kanya na totoo ang kanyang nararamdaman. Bago umalis, binalaan siya ni Shongyan tungkol sa mga kahihinatnan kung sakaling masaktan si Shanxi. Kinabukasan, sinubukan ni Jo na itago ang pasa na natanggap niya, ngunit hindi ito umubra. Nang makita ni Shanji na nasugatan siya dahil sa kanyang kapatid, nagmamadali siyang harapin si Shangyan sa isang kafe. Matindi ang pagtatalo ng magkapatid hanggang sa pumasok si Jo at kumbinsihin silang makipagkasundo. Nang maglaon, sinamahan pa ni Shangyan si Gasho sa opisina, iginiit na manatili sa kanya sa oras ng overtime. Nang gabing iyon, inamin niya na sa kaibuturan niya ay gama ng pakiramdam niya na ang lalaking nakikipag-date sa kanyang kapatid ay si Gasho, isang taong kilala niya ang karakter. Nang marinig iyon, ipinangako ni Jiyashu na pahahalagahan niya si Shangji at ituturing itong mabuti sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sa kabilang panig ng mga bagay, nilapitan ni Jiang Ying si Shangji at inihayag ang katotohanan tungkol sa pamilya Gies. Sinabi niya na si Jo ay anak ng isang mamamatay tao at may mabibigat na responsibilidad. Lalo na ang pag-aalaga sa kanyang ama na nananatili sa isang pagkawala ng malay. Kahit na marinig ang lahat ng ito, tumanggi si Shani na sisihin siya. Naniniwala siya na wala siyang kinalaman sa aksidente na naging sanhi ng pagkamatay ng ama ni Janji at wala siyang nakikitang dahilan para panagutin siya sa mga pagkakamali ng kanyang ama. Kinabukasan, nabalitaan ni Jiao mula sa isang tao na nakilala ni Jiang Weiying si Shanji. Agad siyang pumunta kay Jiang Weiying at nagdala ng opisyal na liham ng babala mula sa pulisya.
Nilinaw niya na kung maglakas loob itong lapitan muli ang kasintahan, hindi ito magdadalawang isip na gumawa ng legal na aksyon. Sa panahon ng bakasyon sa kolehiyo, bumalik si Shangji sa Nanwo dahil miss na miss siya ng kanyang mga magulang. Isang gabi, narinig ng kanyang ina ang kanyang matamis na kausap sa telepono sa kanyang silid, hindi niya namalaya na ang nasa kabilang dulo ay si Jo. Di nagtagal, dumalo si Shangji sa isang hapunan kasama sina Shangyan at Jo. Nang gabing iyon, hayagang sinabi ni Jasho sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa relasyon nila ni Shangji. Everyone binabati siya at naging maligaya ang kapaligiran. Inihatid ni Jasho si Shangji pauwi ng may malinaw na pagmamahal. Sa kasamaang palad, nasaksihan ng kanyang ina ang eksena at hinarap ang kanyang anak tungkol sa relasyon. Inamin niya na mabuting tao si Jiao, ngunit nababahala siya sa background ng pamilya nito. Dahil dito, nagpupumilit siyang suportahan ang relasyon. Plano ni Jo na makilala ng maayos ang kanyang mga magulang, ngunit bago iyon mangyari, ang ama ni Shangji inaayos na makita siya ng pribado habang wala siya sa bahay. Bilang isang ama, ipinahayag niya ang kanyang mga alalahanin at sinabi na gusto niyang malaman ang higit na liwanag para sa kanyang anak na babae. Tanong pa niya kay Jiao upang muling simulan at isipin ang tungkol sa pagtatapos ng relasyon. Nang gabing iyon nang umuwi si Shangji at nalaman ang tungkol sa pag-uusap, nakaramdam siya ng pagkasira ng puso. Siya ay nauunawaan na ang kasaysayan ng pamilya ni Jiasho ay palaging magiging isang pagsubok na issue. Gayunpaman, sinabi niya sa kanyang mga magulang na walang pipiliin ng pamilya nila ay ipinanganak sa pag-aalala na baka ma-pressure si Jiao sa mga salita ng kanyang ama, tinawagan niya ito at hiniling na huwag itong isapuso. Ngunit sinabihan siya ni Jiao na gugulin ang natitira sa kanyang pahinga kasama ang kanyang mga magulang habang siya ay babalik sa Yehe para sa trabaho. Sa takot na ang distansyang ito ay maaaring mangahulugan ng katapusan ng kanilang relasyon, si Shanza ay padalos-dalos na lumipad kay Yahi upang hanapin siya. Pagkalapag, nandoon si Jiasho naghihintay sa airport. Iyon ay sa wakas ay ipinagtapat niya ang isang bagay na mahalaga. Noong high school, hindi niya talaga nakilala ang isang online boyfriend. Bumiyahe lang siya sa Yehe dahil may narinig siyang chismis na may girlfriend si Jiashu. Ipinakita pa nga niya sa kanya ang hiling na isinulat niya taon na ang nakalilipas tungkol sa kung gaano niya kalalim ang pagkagusto niya sa kanya. Sa kalaunan ay gumawa ng matapang na desisyon si Jiashu. Nagbitiw siya sa kanyang trabaho at piniling magsimula ng sarili niyang negosyo sa Nonvo. Hindi nagtagal, nakatanggap siya ng isang tawag mula sa ospital na may mapangwasak na balita. Ang kanyang ama ay pumanaw na. Nakatayo sa libingan ng kanyang ina, tahimik na sinabi ni Jiashu sa kanya na wala na rin ang kanyang ama at siya na ngayon ay tunay na nag-iisa sa mundong ito. Ngunit hindi siya nag-iisa gaya ng iniisip niya. Tumabi sa kanya si Shangji at nangako sa kanyang yumaong ina na mananatili ito sa tabi ni Jiaso at mamahalin siya ng buong puso kahit anong mangyari. Hindi nagtagal, bumalik si Jo sa Nanwo para tumuon sa pagbuo ng kanyang kinabukasan. Habang nananatili si Shangji sa Yahi upang tapusin ang kanyang pag-aaral, nagsimula siyang maghanap ng opisina at dahan-daang itinayo ang kanyang kumpanya ng hakbang-hakbang. Kasabay nito, nagkusa si Jasho na bisitahin ang mga magulang ni Shani. Sa katapatan, sinabi niya sa kanila na maaaring iba ang magiging kinabukasan niya kung wala si Shani para sa kanya. Inamin niya na tinulungan siya nitong makaalis sa dilim ng kanyang nakaraan. Maaaring wala pa siya sa ngayon, ngunit ipinangako niyang gagamitin niya ang lahat para mabigyan siya ng kaligayahan. Dahil sa kanyang katapatan at determinasyon, ang kanyang mga magulang sa wakas ay lumambat at nagbigay ng kanilang basbas. Maging si Shangyan ay taos-pusong umaasa na magtatagal ang kanilang relasyon. Nang marinig iyon, ipinahayag ni Jo ang kanyang matinding pasasalamat sa lahat ng suportang ibinigay sa kanya ni Cheyenne. Pagkalipas ng 2 taon, nagtapos si Shanzi at ang kanyang mga kaibigan sa unibersidad. Nagtitipon sila sa dalampasigan upang ipagdiwang ang milestone na ito. Sa pagdiriwang, tinutulungan ni Shani na ayusin ang pinaniniwalaan niyang panukala para sa isa sa kanyang mga kaibigan. Ngunit ang sorpresa ay talagang para sa kanya. Maingat na pinlano ni Jo ang lahat. Inimbitahan pa niya si Shongyan at ang kanyang mga magulang na saksihan ang sandali. Kasama ang pamilya at mga kaibigan, lumuhad si Gasho at nag-propose sa babaeng pinakamamahal niya. Kaya, ang moral ng kwento ay kung gusto mo ng romansa, aksidenteng kalimutan ang iyong takdang aralin, ang iyong pride, at ang iyong sentido komon. Dahil part-time job boy with a claw machine budget pwede pang patakbuhin ang buong life mo.